Ngayon, itong mga statements sila, no, minomonitor namin kasi paiba-iba na, no. Isang maleta, dalawang maleta, kanina 6 na maleta na. At same person ito. Kaya dahil dyan sa sinabi nila niyan, magpa-file ulit ako ng pangatlong case laban sa kanila kasi habang ginagawa nila yan, haharap talaga sila ng kaso. At doon, sa korte, patunayan nila lahat ng kung ano man CCTV, kung ano man yung pinagsasabi nila, i-prove nila yon. Kasi sigurado ako na hindi nila masasubstantiate yung mga allegations na yan kasi hindi totoo. Ako po ay magpa-file muli ng pangatlong kaso na laban sa kanila kasi lalo na yung kanina, isasama ko na pati si Marcoleta at si Alan Cayetano dun sa libel case na ipa-file ko. Kasi hindi naman legitimate na na hearing, kaya liable din sila. Abogado ng 18 ex-Marines na gustong pabagsakin ang Pangulo. May masamang balita, ginisa ng media at nahuling nagsisinungaling ng buong bansa. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Yes, Sir Ed Lingao, you can go over the press con and you will be cleared na ang sinabi ko, may mga ibinigay kay Sunny Trillanes na pera. I think, kung hindi ako nagkakamali, 2 beses sa kanyang opisina sa Quezon City. At kada linggo, tuwing nagmi-meeting sila sa Unit 8 or 9 na Polo Club Townhouse sa Makati, ay may dala na siyang bitbit. At sinasabi nila na binibigyan siya ng pondo para sa mga ICC. Ang resibo sa Facebook Live. Sinungaling o nagkamali lang? Gaano kabilis mabura ang katotohanan sa harap ng maraming tao? Akala natin ang isang abogado ay bastyon ng katotohanan, lalo na kung ang bitbit niyang kliyente ay 18 ex-Marines na balak umanong pabagsakin ang gobyerno. Pero paano kung sa gitna ng isang press conference, ang mismong salita mo ang naging bitag para sa sarili mo? Sinabi mong hindi mo sinabi, pero nakalimutan mong nakalive ang buong bansa. Ito ang kwento ng isang gisa na hindi malilimutan ng kasaysayan. Atin pang itong panoorin mga kaibigan. Sir, yesterday there was also an assertion on the part of the affidavit signed by these gentlemen and also from your end to the effect that $2 million were turned over to Senator Trillanes for the use of the ICC investigators in the country. I'd like to ask if that money was supposed to be for operations of the ICC supposedly in the Philippines, or if they mean to imply that it was supposed to be some sort of a bribe. Kasi he also mentioned yesterday that it was that the ICC is guilty of graft and corruption for accepting the money. First po, I want to correct your predicate. There is nothing in the affidavit, and also I did not say anything that the $2 million went to the ICC. So, sir, I said what I said was it was turned over to Trillanes supposedly for There was an implication, the attorney. use of Even the that. ICC investigators. Even with the $2 million turned over to Trillanes, nothing in their affidavit, and I did not say that during the press conference. But sir, I remember specifically you said you actually accused the ICC investigators of graft and corruption because of that money. No? Yes, sir. That's not the- We can review the sir. Yes, yes. It's We can your live is review your live yes, is still on Facebook. Yes, Sir Ed Lingao, you can go over the press con and you will be cleared na ang sinabi ko, may mga ibinigay kay Sunny Trillanes na pera. I think, kung hindi ako nagkakamali, 2 beses sa kanyang opisina sa Quezon City. At kada linggo, tuwing nagmi-meeting sila sa Unit 8 or 9 na Polo Club Townhouse sa Makati, ay may dala na siyang bitbit. At sinasabi nila na binibigyan siya ng pondo para sa mga ICC. Mainit ang usapan. May $2 million daw na ibinigay kay Senator Antonio Trillanes para sa operasyon ng ICC sa Pilipinas. Mabigat na akusasyon ito. Suhol ba ito o pondo? Sabi ng kampo ng mga ex-Marines, kurakot ng ICC dahil tumatanggap sila ng ganitong pera. Therefore, naging mitsa ito ng malaking gulo sa media. Gustong palabasin ng abogado ng ICC ay hindi mapagkakatiwalaan dahil sa perang ito. We will prove that the conduct of the ICC investigators in the Philippines is unprecedented because they were dined and wined by people who are publicly known to be opponents of the people hosting them. Second, to prove that what the United States Department said, that ICC is a very corrupt institution, is being proven by this personal knowledge included in their affidavit. Dito na nagsimula ang ginisa portion. Tinanong ng mga veteranong reporter, gaya ni Ed Lingao ang abogado.
Sir, inakusahan niyo ang ICC ng graft and corruption dahil sa perang ito, di ba? Sir, I remember specifically you said you actually accused the ICC investigators of graft and corruption because of that money. Biglang umurong ang tila ng abogado. I did not say that, depensa niya. Sabi niya, wala raw sa affidavit at hindi niya binanggit sa press con na ang pera ay napunta sa ICC investigators. First po, I want to correct your predicate. There is nothing in the affidavit, and also I did not say anything that the $2 million went to the ICC. Pero ito ang problema. Sa panahon ngayon, bawat hinga mo ay may record. At paalala na sila ay naka-live. Maaring subukan mong baguhin ang kwento, pero ang digital footprint ay hindi nagsisinungaling. Therefore, sa harap ng kamera, nahuli ang isang pagtatangkang baluktutin ang sariling payag para lang makalusot sa kanto. Ang masakit na katotohanan, maraming sumasakay sa issue ng ICC at ng mga ex-marines para sa kanilang agenda. Gusto nilang pabagsakin ang administrasyon, pero ang pundasyon nila ay gawa sa buhangin ng kasinungalingan. Kapag ang isang tagapagtanggol ng batas ay nahuling hindi tapat sa kanyang sariling salita, paano pa natin mapagkakatiwalaan ang kanyang ipinaglalaban? Sinasabi nilang para ito sa bayan, pero ang paraan nila ay puno ng panlilin lang. Therefore, ang taong bayan ay dapat maging mapanuri. Hindi lahat ng nakabarong at mukhang matalino ay nagsasabi na ng totoo. Sa Biblia malinaw ang paalala tungkol sa pagsasaksi ng hindi totoo. Ang katarungan ay hindi kailanman maitatayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Sabi sa Proverbs 12 verse 22, ang mga labing nagsisinungaling ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang mga gumagawa ng tapat ay kanyang kalukuran. Ang pag-ibig ng ating Panginoon Hesus ay puno ng mercy o awa, pero hindi niya pinapalampas ang kawalan ng hustisya o katarungan. Ang tunay na katarungan, kaibigan, ay nangangailangan ng katotohanan. Gaano man ito kasakit o kahirap aminin, kung ang layunin mo ay pabagsakin ang isang tao gamit ang maling paratang, hindi mo dala ang liwanag ng ating Panginoon Diyos. Therefore, bago tayo sumama sa anumang krusada, itanong muna natin, ito ba ay ayon sa katotohanan ng ating Panginoon Kristo? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, tunay nga po, Panginoong Diyos, na ang aming Panginoon Hesus ang tanging daan at ang katotohanan at ang buhay. Sa mundong ito na puno ng fake news, pagbabaluktot ng salita at pagtatago sa likod ng mga digital na anino, ikaw lamang ang aming matatag na pundasyon. Patawarin niyo po kami kung minsan ay mas pinipili po naming maniwala sa masarap pakinggan kaysa sa totoo. Patawarin niyo po ang mga gumagamit ng iyong pangalan o ng batas para lamang sa sariling interes. Pero Panginoon, naniniwala kami na walang lihim na hindi mabubunyag sa harap ng iyong dakilang liwanag. Binapanalangin po namin ang aming bansa. Ipagkaloob niyo po ang iyong hustisya, ang iyong pong katarungan sa mga tunay na biktima, ang iyong awa sa mga nililigaw ng landas. Bigyan niyo po ng tapang ang aming media at ang bawat Pilipino na manindigan sa katotohanan kahit ito ay mahirap. Turuan niyo po kami maging mapanuri, pero higit sa lahat, turuan niyo po kami maging tapat sa aming sariling mga salita. Naway ang aming mga oo ay maging oo at ang aming hindi ay maging hindi. Kaya naman, Panginoon, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming gobyerno, ang aming mga lider at ang puso ng bawat mamamayan. Manatili nawa ang iyong kapayapaan sa aming bayan o aming Panginoon Diyos, dahil ang tunay na kalayaan ay nagmumula lamang sa katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa amin. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin. At patubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, at salamat po sa aming Panginoon Kristo na siyang nabayubay sa krus para sa aming kaligtasan. Ito po ang aming samot-dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon.
Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.